Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid. At once again, today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito po yung lingkod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, praise God at please invite our friends, yung mga kaibigan natin. Let's invite them to hear and to learn more about the Word of God. Mahalaga po ito ating papaksain. Isa ito sa mga napakahalagang doctrine sa Bible. Ano po? Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito, sa opportunity na binigyan mo sa amin to study your words, to be in your presence. And we ask you, Lord, to anoint us tonight with the fresh anointing of wisdom and revelation para maintindihan namin malalim na bagay nagmumula sa iyo. Salamat din po, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos at papagaling sa amin lahat. Sinabi mo, you send your word and heal them. So by your wounds and by your words, we are healed right now. In the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for touching our hearts through the power of your words. Salamat po, for faith comes by hearing, hearing by the word of God. Lord, magpakaig ka sa amin sa gabi ito. In the name of the Lord Jesus Christ, binubuksan mo ang aming pangunawa, aming spiritual heart and mind for the glory of the name of Jesus. Amen and amen and amen. So, salamat sa awit ni Pastor Luis Boy Baldonado. Let's go na po, no? Tayo na sa ating, maksa i-convert natin itong ating gadget into Bible. Okay. So, ang ating pong topic sa gabi ito, mahalaga rin po ito, no? Tayo ay nag-focus sa doctrine ng salvation, ano? Kasama ito doon sa kailangan maintindihan po natin mabuti. Ito ang dahilan kung bakit may mga religion or mga churches na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, no? Kasi wala silang ganitong pag-aaral dito sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Hindi nila ito pinag-aaralan. Wala sila nito, no? Kaya hindi nila maintindihan. At sa gabi ito, malaki ang matutunan natin kasi maganda po itong paksa nito. Babago pa ako manampalataya, ito yung talagang sinuyod ko, pinag-aralan ko mabuti ito eh. At na-bless ako nung makita ko ang kapahayagan ng Diyos through this doctrine. Ano? Ito po ay doctrine or teaching about substitution and identification. Ano? Substitution and identification with Christ. Yan po ating pag-aaralan sa gabi ito na napakahalaga. No? Pag ito hindi mo masyadong naintindihan, hindi mo masyadong maintindihan yung kalagayan mo bilang alagad ng Panginoon. Ano? Dito, marami tayong makikitang katotohanan, ano? Patungkol sa substitution and identification. Okay. Now, ito ay isa sa mga mahalagang doctrine. Ngayon, ano ba itong doctrine ng substitution and identification? Supposedly, dapat ihiwalay natin itong doctrine of substitution kasi malawak pag-usapan yan. Malawak din pag-usapan yung identification. No? Pero, niloob ng Panginoon na pagsamahin at i-compress, pagsamahin itong dalawa. Doctrine of substitution and identification. Pero i-compress po natin. Kasi magka-partner talaga yan eh. No? Yan dalawang yan. So ano itong tinatawag na substitution and identification with Christ? Ano? So isa-isahin po natin. Panagin po muna natin itong sa intro natin. Why Jesus became a man. Ano? Bakit si Jesus ay naging tao o nagkatawang tao? Samantalang sa simula siya ay Diyos. No? Ito yung hindi naintindihan ng mga Jehovah's Witnesses at mga INCA. Wala silang itong ganitong pag-aaral. No?
laging tinitingnan nila yung mga verses na nakikita nila na si Jesus ay mababa, nag-submit sa Ama. Yes, nag-submit talaga siya. Talagang mababa siya. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8, si Jesus ay he humbled himself and became a human being. Ano? At saka yung pagkakatawang tao, sa pagiging tao niya, hindi niya ginusto na umantay pa sa Ama o makapantay ng Ama. Talagang nagpakababa siya. Kaya minsan sinabi ni Jesus sa harapan ng mga Jew, the Father is greater. Ang Ama ay higit na dakila kaysa sa akin. Totoo yung sinabi niya. Sinabi niya yon sa pagiging tao niya. Pero sa pagiging Diyos, wala pong mataas, walang mababa. Naniniwala tayo po mga Trinitarian, at ako'y nananampalataya, naniniwala ako ng buong puso ko sa mahaba kong pag-aaral sa doctrine ng Trinity. Napatunayan ko, ito na yung pinakatama. Ano? Mali ang oneness, mali ang Unitarian, mali ang oneness. Ang tama ay Trinitarian. Ano? That we believe that there is only one God. But in that one God, we have three divine persons or personalities na nag-e-exist simula pa nung walang pasimula. Nandyan na sila, magkakasama sila. Sino sila? The Father, the Word, Jesus, and the Holy Spirit. Kaya nga sa John chapter 1, verse 1 hanggang 3, sinabi doon na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hindi pa Jesus yung pangalan niya noong panahon na yon, nung siya hindi pa nagkakatuwang tao. Kailan siya naging Jesus? Nung siya ay naging tao na. Yun ang pangalan na binigay ng Ama, na pinakamataas na pangalan. That in that name, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Sa pangalan yan, lahat ay luluhod at sasamba. At dineclare ng Ama na sa pangalan ni Jesus or kay Jesus, lahat ng mga anghel ay sumamba o magsisamba. Okay. At doon sinabi ng Ama yan na all the angels of the Lord must worship Jesus. Sabi ng mga Jehovah's Witnesses, kita binigyan lang si Jesus ng ng ranggo na siya ay sambahin ng mga anghel. Hindi, sinabi niya yon upang i-declare niya sa pagiging tao ni Jesus, although siya ay human being o naging tao, but still, all the angels of the Lord must worship Him. Why? Because Jesus Christ, sa simula is God and God forever. Kaya nung siya nagkatawang tao, kahit siya ay tao, all the angels of God must worship Him and serve Him at maging tayo. Pero hindi ibig sabihin siya binigyan lang ng ranggo para sambahin ng mga anghel. Hindi, ang Diyos hindi nagpapasamba sa hindi labas sa Kanya. Alam niyo, si Jesus ay galing sa Ama, ang Holy Spirit galing sa Ama. Ang Ama, si Jesus, ang Holy Spirit, sila ang bumubuo sa iisang Diyos. At hindi sila tatlong Diyos, kundi iisang Diyos. Iisa ang pinanggalingan. Iisa sila sa simula't simula. At sinabi sa John chapter 1 verse 3 na ang salita na ito, the Word of God, Jesus, created all things. So kung siya ay tao lang at hindi Diyos, bakit meron siyang kapangyarihan, kakayahan lumikha? Yan din sinabi sa Colossians 1:16. By Him everything was created, both in heavens and on earth, both visible and invisible. Everything, the whole universe was created by the Lord Jesus Christ. Everything was created by Him, for Him, and through Him. Meron bang tao na may kakayahan o may kapangyarihan lumikha? Sabi naman ng JW, ng Jehovah's Witnesses, siya ay may kapangyarihan lumikha, bigay lang ng Ama. Bigay ng Ama. So, nasaan ang supporting scripture, na nagsasabing binigyan siya ng Ama, kaya siya nakakalika, kasi binigyan siya ng Ama ng power to create the universe. Saan dyan sinabi sa Bible? Wala. Sapagkat hindi siya binigyan ng kapangyarihan sa simula't simula, siya at ang Ama at ang Holy Spirit, silang tatlo ang bumubuo sa iisang Diyos na ating sinasampalatayanan. Okay.
At nung si Jesus ay bumaba sa lupa, gayon din ang Holy Spirit, no? Ay nagpakababa siya, naging tao siya. At ang Holy Spirit, bumaba rin siya, nag-submit sa Ama to support, to back up the Lord Jesus Christ sa ministry niya dito sa lupa. Okay? Now, merong tatlong dahilan why Jesus became a man. Number one, to pay the price of our sins. Para bayaran ang ating mga kasalanan. Kasi kung walang magbabayad ng ating kasalanan, lahat tayo pupunta sa impyerno eh. Lahat tayo, ang future, ang destiny po natin ay lake of fire. No? Hindi gawang biro yan. Ayaw ng Diyos na ang lahat ng tao ay pupunta sa lake of fire. Alam nyo, we are destined to be judged, to go to the lake of fire. Yan ang destination natin. Bakit? Kasi namana natin yung sinful nature of our first parents, Adam and Eve. Nagmana tayo ng kanilang kalikasan. We inherited their sinful nature. No? Hindi nga tayo yung gumawa ng kasalanan, but we inherited their sinful nature, which is the fallen nature of man. No? Sa Catholic, nung araw ko tawagin natin yan ay original sin. No? Hindi tayo gumawa ng kasalanan ginawa nila, pero namana natin yung kalikasan ng pagiging makasalanan ni Adam and Eve. Yes. And even the curse na nasa mundo ay nandito, minana natin, affected tayo. Nung kinain nila yung bunga na pinagbabawal ng Diyos. No? The tree of knowledge of good and evil. Sa Hebrew ay the tree of blessings and curses, or blessings and calamities. Kaya nakapasok sa planet Earth, may blessings. Pero meron ding curses. Nabubuhay tayo ngayon pasamantala. Blessing ito ni Lord. Pero one of these days, isa-isa tayong yayaong. Isa-isa tayong mamamatay. Yan ang bunga ng curse ng kasalanan ng ating unang magulang. Ang mundo ay pabulok ng pabulok. Lahat ng bagay at maging ang mga building na bagong gawa, pag hindi yan tinirhan after 10 years, mabubulok din yan. Sapagkat ang mundong ito, ang katawan natin, lahat tayo dito ay nagmana ng kabulukan na siyang resulta ng kasalanan ng unang magulang natin. Hindi lang yung original sin o yung sinful nature ang naman natin, we inherited the blood of our first parents. And in that blood was a sinful blood. We had the DNA of Adam and Eve. Yan yung kalagayan natin. Ano? May DNA tayo ng dugo ni Adam and Eve. Noon yun. Pero ako'y naniniwala, nung tayo ay na-born again, pinanganak sa karyang Diyos, nawala na yung sinful nature sa atin at inalis ng Diyos yung minana nating sinful blood or the DNA of Adam. And I believe with all my heart, pinalitan ng Diyos ang ating kalikasan with His divine nature at ako'y naniniwala rin, we have the DNA of our Lord Jesus Christ. Nagmana tayo ng kanyang kalikasan, the divine nature of God, yung kabanalan, katuwiran, naman natin. Hindi ibig sabihin naman natin divine nature, it doesn't mean that we are God, no? Hindi tayo pwedeng maging Diyos. Iisa lang ang ating Diyos. Ang namanan natin yung kanyang kalikasan, yung Christ-likeness, yung divine nature, yung holiness, yung mabuting bagay na meron ng Diyos na inimpart sa atin. Okay, so much for that. So, ang una, why Jesus became a man, to pay the price of our sins. Nandun yan sa Acts chapter 20, verse 28, na sinabi na ang church tayo, na church sa Panginoon, tayo mga mananampalataya, kaya tayo naging church o naging bahagi ng katawan ng Panginoong Jesus. We are now the body of Christ, the church. Sapagkat binayaran, God purchased us with His own blood. Yan po ang sabi sa Acts chapter 20, verse 28. He purchased us, He redeemed us by His own precious blood. Sabi ng Diyos. Ang tanong, kailan nagkaroon ng dugo ang Diyos? Kailan? Simple lang, may dugo ba ang Diyos? God is Spirit. No?
And God has no flesh and blood body. Pero kailan siya nagkaroon ng blood? Sabi doon, God purchased us with His own blood. Simple lang, when God became a man, nagkaroon siya ng katawan, flesh and blood body, kagaya ng katawan natin. At yung kanyang banal na dugo, hindi kagaya ng dugo ni Adam na makasalanan. No? Hindi siya partaker o hindi siya nagmana ng kasalanan ng sinful nature of Adam at hindi rin niya minana ang dugong makasalanan ni Adam. No? Saan galing ang kanyang dugo? Sa heaven. Kaya iniiwas siya ng Diyos kaya hindi siya pinanganak through the sperm and egg cell of his parents. Pinanganak siya through the power of the Holy Spirit. Remember, nung dinalaw ni Gabriel, Angel Gabriel si Mary, sabi, dinala niya yung good news. The word of God, dala-dala ni Angel Gabriel. At sabi ni Angel Gabriel, Mary, magdadalang tao ka, manganganak ka ng batang lalaki. Nagulat si Mary, bakit mangyayari? Dalaga pa, engaged to be married. No? Paano mangyayari? Nagtataka lang siya. At sabi ni Gabriel, lilim-limang ka ng banal na espiritu. Nung maintindihan ni Mary, be it unto me according to your word, mangyari sa akin ang ayon sa sinabi. Yung salita ni Gabriel ay galing sa Diyos. That was the seed of God. And the word of God, tinatawag sa Bible ang word of God na seed. Ano? The word of God is the seed of God na ipinarating ng Diyos through Gabriel papunta kay Mary. Noong nanampalataya si Mary na siya magdadantao, immediately tinanggap niya yung seed of God, the word of God, the message of God. Tinanggap niya. Sabi niya, mangyari sa akin ang ayon sa sinabi. Immediately when Mary accepted that seed, the word of God, entered into her womb and became Jesus. At doon, nagkatawang tao si Jesus sa sinapupunan ni Mary, and after 9 months, iniluwal siya sa legal na pagdadaanan. No? Dumaan siya sa legal na pagkakatawang tao at talagang tunay na tao si Jesus. No? Pero ang pagkakaiba, hindi siya contaminated ng kasalanan ni Adam. Wala siyang dugo ni Adam, wala siyang sinful nature ni Adam. Kaya sa lahat ng tunay na taong nabuhay sa mundong ito, si Jesus lang ang walang kasalanan. Si Jesus lang ang sinless man of God. Kaya siya yung qualified to become the Savior of the world. Kaya nga, last week yung tinalakay natin, bakit si Jesus lang ang kaligtasan? Bakit walang kaligtasan sa lahat ng reliyon sa mundo? Nawala si Kristo. Without Christ, there's no salvation. Bakit si Jesus lang salvation? Hindi si Buddha, hindi si Muhammad, hindi si Confucius. Sapagkat lahat ng mga yan, tao na makasalanan din. No? Lahat makasalanan. Si Jesus lang ang pinanganak na walang kasalanan. Kasi directly, galing sa heaven, yung seed, that seed was the word of God na naipunla sa sinapupunan ni Mary nung tinanggap ni Mary ang seed, the word of God, or the message from Angel Gabriel na pinadala ng Ama. Maliwanag po ba? So, hindi contaminated si Jesus ng kasalanan ni Adam. Iba ang dugo ni Jesus. Ang dugo ni Jesus ay banal, holy, sacred, na merong power, kakayanan, na bayaran ang kasalanan nating lahat ng tao sa mundo para tayo maligtas. And of course, tinuturo ng Biblia, hindi automatic na binayaran ng Diyos ang ating kasalanan. Lahat ng tao ligtas na. Universalism kung tawagin. Hindi po ganun nga. Ang maliligtas lang, of course, yung lalapit at sasampalataya kay Jesus. Those people who will come to Him, believe Him, and accept Him to be their Lord, God, and Savior. Sila lang yung maliligtas. No? Pero yung ayaw lumapit, hindi maliligtas kahit pa sinabing binayaran ng Diyos ang ating mga kasalanan. At yun, applicable lang sa lahat ng lalapit sa Kanya. Kaya ang sabi ni Jesus, panawagan ni Jesus sa Matthew chapter 11, verse 28, "Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest." Nag-i-invite ang Diyos na lumapit sa Kanya, kay Jesus, para maligtas.
Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, because it is God's desire that all people might be saved. No? Desire ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Ayaw ng Diyos lahat na merong hindi maliligtas. Yan ang desire ng Diyos. Kaya mali yung doctrine at katuruan ng mga Calvinism na sinasabing namili lang ang Diyos ng ilan na maliligtas. And the rest, pupunta sa hell dahil hindi napili ng Diyos. Hindi po yan ang teaching sa Bible No? Hindi, in fact, insulto po yan sa biyaya ng Diyos That's an insult, a great insult sa biyaya, sa grace of God. Kasi ang biyaya ng Diyos ay nagbukas ng pintuan ng kaligtasan na everyone is welcome sa kaharian ng Diyos, pero may kondisyon. You must come to Jesus, believe Him, and accept Him to be your Lord, your God, and your Savior. Yun ang kondisyon. Lahat welcome. Nag-i-invite ang Diyos. Ang salvation is not by or through selection. Na namili ang Diyos. Hindi ganon. Walang ganyan sa Bible na itinuturo. Salvation is by invitation. At maging sa last page of the Bible, sa Revelation 20:22, ang Holy Spirit together with the church, the bride of Christ, are inviting people in these last days, come to the rivers of life. Receive life from God. Mabuhay kayo. Hali kayo. Pumunta kayo sa ilog ng buhay at magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Nag-i-invite ang Diyos. Kaya delikado po yung aral na yan na namimili ang Diyos. Hindi namili ang Diyos. Yung na-develop kasi yung doctrine ng election. Akala nila ay yung tinatawag na chosen ay individually namimili ang Diyos. Ang chosen dyan actually isa lang. The chosen one, Jesus Christ. Ngayon, because of Jesus, nabuksan ang pintuan sa lahat ng mga tao na gusto ng Diyos ay maligtas lahat. Ang pintuan ng kaligtasan ay through the Lord Jesus Christ, the chosen one. Now, lahat ng sasama kay Jesus will be included doon sa mga tao na kung tawagin ay elect by God or chosen by God. Ang chosen by God or elect by God ay the body of Christ. Because we are now one with the Lord Jesus Christ and Jesus is the head of the body, kaya hindi iba ang ulo sa katawan. We are part of Jesus and Jesus is part of the body of Christ. Kaya tayo nakasama sa elect or sa chosen because of Jesus, the chosen one. Kasama na ang katawan. Kaya election is always corporate. Group yan, hindi yan individual. Saka natin talakayin yan. Diyan nagkamali ang mga Calvinists at Reform. Okay. So, number one, why Jesus became a man, ito pakinggan nyo mga INC at DW, to pay the price of our sins. Number two, why Jesus became a man, to destroy the devil himself and to destroy the works of the devil. Para talunin niya, wasakin niya. Si Satanas. Sa isang legal na labanan. Nandun niya sa Hebrews chapter 2 verse 14 at 1 John chapter 3 verse 8. To destroy the devil and to destroy the works of the devil. Yan ang pangalawa. Kaya si Jesus ay nabuhay na maguli, panalo si Jesus. He defeated the devil in a legal fight. Okay? Panalo si Jesus at ang victory niya, binibigay ni Jesus sa kanyang katawan, sa ating mga Kristiyano. So kung nagtagumpay si Jesus, napagtagumpay niya si Satanas, iniwan niya si Satanas sa hayag na kahihiyan as a defeated foe, Colossians 2:15, sinamsaman ng sandata, yung victory na yon na tinamo ni Jesus, nung siya nabuhay na maguli, ay ipinapasa sa atin sa church, sa kanyang katawan. The church is called the body of Christ. Kaya sabi sa Romans chapter 8, verse 35 hanggang 38, we are more than conquerors. Yes, we are victorious. Kahit pa anong gawin o sabihin ni Satanas, still, we are more than conquerors and still, we defeated the devil.
through the Lord Jesus Christ 2,000 years ago. Bahagi tayo ng tagumpay ni Jesus. At yan ay through this doctrine of substitution and identification. No? So, to destroy the works of the devil and to destroy the devil himself. Kaya, yung resurrection ni Jesus ay declaration na nagtagumpay ang Diyos through the works of Jesus, sa mission ni Jesus. Number 3, why Jesus became a man, ito na nga, itong topic natin. For substitution and identification. Okay. Ano yung tinatawag na substitution? Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ano? For he, Jesus, God made him, God made Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Ano sa Tagalog? At liliwanagin natin. Ang Diyos daw, excuse me, ginawa niya si Jesus na bagamat si Jesus ay walang kasalanan at kailanman ay hindi nakagawa ng kasalanan hanggang sa siya ay napako sa krus, wala siyang kasalanan. No? He knew no sin. But God made him to be sin for us. Anong ginawa ng Diyos, ng Ama, kay Jesus? Ginawa siyang kasalanan. Hindi po sinabing ginawa siyang magkasala. Ano? Hindi siya nagkakasala. Ang ginawa ng Diyos, ginawa siyang kasalanan. Alam nyo, ito yung problema, yung kasalanan na nakapasok sa mundo to our first parents. Na through this sin, lahat tayo, all generation, will be judged sa lake of fire. No? Through this sin of our first parent, Adam and Eve. Yun ang naging problem eh. So, ginawa ng Diyos, yung kasalanan na nagmula pa sa ating first parents na naka-epekto sa atin at sumasakop sa atin, we are under the power of that sin. Ang ginawa ng Diyos, yung kasalanan na yan, no, na nagmula sa first parents natin, ay inilagay ng Diyos kay Jesus. Ibinihis ng Ama kay Jesus, and no, kaya nga nung si Jesus ay nakapako sa krus, yun yung time that Jesus became sin for us. He became the image, the symbol of sin on the cross. Siya yung kasalanan na naging sanhi kung bakit lahat ng generation ay pupunta sa hell. Yung kasalanan niyan ay inilagay niya, ipinataw, binihis niya kay Jesus. At doon sa cross, dala-dala ni Jesus yung kasalanan na yan. No? And at that time sa cross, He became sin. Hindi po siya sinabing nagkasala, kundi ginawa siyang kasalanan, ginawa siyang symbol of that sin on the cross. At dahil nasa kanya na itong sin na ito, na nag-aari sa buong mundo, na nasa katauhan ni Jesus, lahat ng buong galit ng langit, galit ng Diyos, ay ibinuhos ng Diyos kay Jesus sapagkat siya yung ginawang image of sin. Para ang galit ng Diyos ay sa kanya ibuhos. Kaya doon sa krus, talagang nagsuffer si Jesus. His spirit, his soul, and his body suffered on the cross. At sabi nga sa aklat na Isaiah, hindi siya mukhang tao. Hindi siya mukhang kalugod-lugod nung siya ay nasa cross. Wala kang makikitang kagandahan sa kanya. Why? Because Jesus was totally deformed when He was on the cross. Bakit kano? Ayon sa Isaiah 53,
dinala ni Jesus, hindi lang yung ating kasalanan, hindi lang yung mismong image of sin, no, kundi even our sickness and disease na resulta ng curse of that sin, ipinataw kay Jesus. Kaya sa loob ng mga oras na yon, sa loob ng isang araw, on the cross, dala-dala ni Jesus lahat ng past, present, and future na sakit at karamdaman na may invento si Satanas, dala-dala na ni Jesus. At lahat ng sumpa na dapat ay dapat ay hatulan sa atin, lahat ng sumpa na dala-dala natin at dala-dala ng mundo ay ipinataw kay Jesus. At ang buong galit ng Diyos, ibinuelta niya, ibinuhos niya kay Jesus. So kaya nung panahon na yon, isipin nyo, pag saklang ka lang ng ngipit, mamaga, tabinginin mo ka mo. No? Mamamaga. Magkaroon ka ng cancer sa leg, distorted na, deformed na ang mukha mo. Nung time na yun, lahat ng klase ng sakit ay dala-dala niya. Di totally deformed, pangit ang itsura ng Jesus, parang monster. Wala kang makikita kagandahan sapagkat lahat ng sakit at karamdaman, past, present, and future, dala-dala ni Jesus, including higit sa lahat, including our sins. Imagine that. Kaya hindi lang siya nagsuffer na nahirapan siya through the crown of thorns, yung kanya pagkakapako, yung sugat sa kanya, yung hagupit sa kanya. Hindi lang yun ang pinaghirapan, pinagdusahan ni Jesus eh. He suffered spirit, soul, and body. No? At yung suffering na yun, walang makakapantay. Ganong kadakila, kabuti ang ating Diyos. Dinala niya lahat ngayon para wag lang tayo ang parusahan ng Diyos. Siya na yung pinarusahan ng Diyos. Kapalit natin. Yan po yung tinatawag na substitution. Nakipagpalit si Jesus ng kalagayan sa atin. Imagine, matuwid siya, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, matuwid siya, but He became sin for us. No? He became sin for us. He was the righteousness of God, but He became sin for our sake, so that we, who are sinners, might become the righteousness of God in Christ Jesus. Nakipagpalit siya ng posisyon on the cross. No? Yung siya nakapako sa cross, kahit hindi pa tayo pinapanganak noon, 2,000 years ago, hagip lahat ng generation, including us. No? Kaya doon sa cross, nakipagpalit siya ng posisyon sa atin ng kalagayan. Matuwid siya, bigla siya naging kasalanan. Inako niya yung pagiging makasalanan natin. Tayo mga makasalanan ay nakipagpalit siya ng posisyon. Kinuha niya yung lahat ng kasalanan natin at siya naging mistulang symbol of sin, the sin of the world, upang tayong mga makasalanan maging matuwid. Yung katuwiran ni Jesus, yung kanyang righteousness, ibinihis sa atin. See? Kaya tayo ngayon na kay Kristo, we are now the righteousness of God through the Lord Jesus Christ. Kasi yung katuwiran ni Jesus, ibinihis sa atin. Hindi yan sariling righteousness. Alam niyo po bang ibig sabihin ng righteousness? Pagiging matuwid or katuwiran. Ang ibig sabihin po niyan, sa malalim na pag-aaral, righteousness is the ability of God, righteousness is the ability to stand in the presence of God without any sense of guilt, sin, or inferiority. Sa madaling salita, pag ikaw ay ibinilang na matuwid through the righteousness of Jesus na ibinihis sa iyo, pwede kang humarap sa Diyos, sa Ama, na parang hindi ka nagkasala sa buong buhay mo. Parang wala kang nagawang kasalanan sa buong buhay mo. Yan po yung righteousness. Si Jesus, pag humarap sa Ama, anytime, anywhere, any place, isang beses lang siyang manalangin, pinapakinggan kagad siya ng Ama. Why? Because Jesus was righteous before the Father. In the presence of the Father, He is the righteousness of God.
Kaya isang prayer lang niya, nakikinig kaagad ang Diyos. Immediately, may answer kaagad ang Diyos. Because He is the righteousness of God. Ngayon, yung katuwiran na yan ni Jesus, kung bakit siya ay pinapakinggan ng Ama, kung bakit powerful ang buhay ni Jesus, kung bakit siya ay tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng kaharian ng Diyos. Minana niya, nagtamo siya ng kayamanan when He became a man. Pero tandaan niyo, He is God and God forever. Wala, hindi pa siya nagkakataong tao, kanya na lahat ng kayamanan ng kaharian ng Diyos. Ang dahilan kung bakit siya, kailangang manahin niya bilang tao ang kaharian ng Diyos at ang kayamanan ng kaharian ng Diyos. Ang dahilan ay ito. At ito, pag-aaralan pa natin, para maibahagi niya sa atin. Hindi niya kailangan yung inheritance, kanya nga yun eh. Pero why He became a man, at nagmana ng kayamanan ng kaharian Diyos para maipasa sa atin, maipamana sa atin ang kayamanan yan. See? Now, speaking of His righteousness, pag nanalangin si Jesus, binidig Ama dahil siya ay matuwid. Tinitingnan na walang kasalanan. Ngayon, yung katuwiran niya, ibinihi sa atin. Nung tayo, ngayon, mga Kristiyano na nakabihis sa atin, nakalukob sa atin, parang balabal. That righteousness of Christ is like a robe na nakabihis sa atin. That every time we face or we stand before God at nanalangin tayo, immediately, God will answer our prayer. Bakit? Kasi ang nakikita sa atin ng Ama, hindi yung lumang pagkatao natin. Ang nakikita sa atin, ang pagkatao, ang pagiging matuwid na kay Kristo Jesus. Dahil ang katuwiran na yan, pagiging matuwid na yan ng Panginoong Jesus, ibinigay sa atin, binigay sa atin. Kaya when we stand in the presence of God, Father God, ito po, nananalangin ako sa immediately God will answer our prayer. Kasi, nakikita sa atin ng Ama is the Lord Jesus Christ, His righteousness. See? Ganyan ka-powerful yung righteousness of Jesus. Ibinigay sa atin yan. Nung siya ay nasa cross, nakipagpalit siya ng posisyon sa atin. Yan tinatawag na substitution. The doctrine of substitution. So mga minamahal, kulang tayo sa oras. Hindi ko inaasahan na supposedly dapat pag-iisahin ko yung substitution and identification. Pero sa araw nito, sa gabing ito, natalakay lang natin yung substitution. Yung kung paanong si Jesus nakipagpalit sa atin. At ito, take note, pakinggan nyo mabuti. Si Jesus, tagalangit. Bumaba siya sa lupa, naging tagamundo siya. Naging earthly man. Why? Para tayo na mga tagalupa, tagamundo, ay maging tagalangit. Ulitin ko, si Jesus tagalangit. 2,000 years ago, bumaba siya at naging tagalupa siya. Bakit? Nakipag-exchange siya ng posisyon sa atin. Naging tagalupa siya para tayong tagalupa, maging tagalangit. Imagine that. Yan ang resulta ng substitution. Nakipagpalit siya sa atin. Si Jesus, the Son of God, became the Son of Man para ano? Para tayong Son of Man, sons of man, might become sons of God. See? Si Jesus naging anak ng tao. Tandaan nyo, dalawa yung title ni Jesus, pag mabasa nyo sa Bible, the Son of Man, the Son of Man, the Son of God. The Son of God. Jesus Christ is the Son of God at the same time the Son of Man. And as Son of God, He became the Son of Man para tayong sons of man might become sons of God. Anong nangyari sa atin? Naging anak tayo ng Diyos because of Jesus who became the Son of Man. Ano pa? Sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, Jesus who was rich. Imagine,
mayaman si Jesus, He is God, pero iniwan niya ang kaharian ng Diyos, iniwan niya ang kanyang kayamanan, bumaba siya sa bulok na mundo, no? Para lang sa atin. He became poor, although He was rich. He became poor so that we who are poor might become rich in the kingdom of God through Christ Jesus. Sinabi sa 2 Corinthians 8:9, Jesus Christ is rich, He became poor so that we who are poor might become rich. Ay tayo po pinakamayamang tao sa buong universe. Why? Sapagkat minana natin ang minana ni Jesus. All the riches and wealth of God's kingdom belongs to us because of the Lord Jesus Christ. No? Kaya nga tayo, bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Isinama tayo ni Jesus at ginawa tayong katawan ni Kristo para makabahagi tayo sa pinakamagandang future. Ano tayo ngayon? Tayong pinakamayamang nilalang sa buong universe. May bahay ka, may sakyan ka o wala. Still, ikaw na. Mas mayaman ka pa kay Elon Musk. Totoo yan. Tayo'y mayaman sa kaharian ng Diyos. No? Ano pa? Si Jesus na nasa cross, He became sick with all the sickness and diseases of the world. He became sick and totally deformed. Sapagkat dala-dala niya lahat ng kasalanan, sakit at karamdaman natin. He became sick so that you and I might become healed. So that you and I might be healed from all kinds of sickness and disease. See? At nagmanifest yan nung si Jesus nangangaral, nagpapagaling mga may sakit. Sa Matthew chapter 8, verse 16 and 17, ito po ang nangyari, ano? When evening came, many who were demon-possessed were brought to Him, and He drove out the spirits with a word and healed all the sick. Dineliver niya yung mga inaalihan ng demonyo at lahat ng mga may sakit karamdaman, pinagaling niya. At sabi sa verse 17, this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. Isaiah 53 po yan. Dinala niya ang ating sakit karamdaman para sa kanyang mga sugat, tayo ay magsigaling. And there is supernatural healing, miracle of healing when we believe this truth that Jesus took our sicknesses and carried our diseases. He became sick on the cross so that we can be healed from all kinds of sickness and disease. Yan po yung tinatawag na substitution. Nakipagpalit si Jesus sa atin ng kalagayan. Mga minamahal, hindi na natin matatalakay yung tinatawag na identification. Ano? Next Bible study na lang natin sa Tuesday, okay? Ngayon, papalitan ko ang title to, the Doctrine of Substitution. Alisin ko muna identification, sa part 2 na lang yun, okay? So, please share this video kasi hanggang ngayon, marami matagal na manipulate, hindi alam ang katotohanan nito. So, let's share this video to our friends, to our pastors, to those evangelists, sa lahat ng mga Kristiyano, okay? So, God is good na inire-reveal sa atin ang mga kapahayagan ito through the Word of God and through the Holy Spirit. God bless everyone. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito. Panginoon, sa iyo pong biyaya, pagpapala na inire-reveal mo sa amin, Panginoon, ang mga katotohanan, mga kadakilaan mo, Panginoon, na ginawa mo na makipagpalit ka sa amin ng kalagayan. Yes, Lord, para lang kami ay maging maganda ang aming future. Ikaw na tagalangit, maging tagalupa, upang kaming tagalupa, maging tagalangit. Ikaw ay bumaba sa mundo. You're the Son of God who became the Son of Man, upang kami mga sons of man might become sons of God. And you became poor so that we who were poor might become rich in your kingdom. You became sick so that we who are sick might be healed from all kinds of sickness and death. You died on the cross so that we who are dead, kami na mga patay sa kasalanan, might become alive
through the Lord Jesus Christ. Namatay ka upang kami ay mabuhay. Marami po salamat sa substitution, sa doctrine of substitution na inireveal mo sa amin. Salamat po, Panginoon, naintindihan namin why you became a man 2,000 years ago. Ito hindi naintindihan ng mga kulto, Panginoon, that you are God, pero isinacrifice mo ang sarili mo when you became a man. And forever, you are a man, forever, for our sake. At niloob mo, ginusto mo, na ikaw ay forever na tao. Diyos at tao. Diyos at tao. You are God 100% and you are also a man 100%. Ang dahilan, so that you might unite us with the Father God. And through you, the only mediator between God and man, forever, na kami makakasama ng Diyos. Dahil sa iyo, Panginoong Jesus. Through you, the God, man, Christ Jesus, forever ang Diyos at ang tao magsasama sa walang katapusang buhay. Yan ang dahilan kung bakit ginusto mo that forever you are not only God but you are also a man for our sake. Para forever na mapagsama mo ang Diyos at tao sa pamagitan mo, the God-man, Christ Jesus. Salamat po, Panginoon, sa gamito. Thank you, Lord, for blessing us and healing us. In Jesus' mighty name, be all the glory. Lord, dinadalangin din po namin and please pray, continue to pray for our country. Kasi anytime pwede po magkagulo, anytime pwede magkaroon ng hindi maganda, ano? Dahil sa pangyayari, alam natin, lahat tayo alam na dinala ng ICC, kinidnap ang ating former president, kidnapping yun, no? Na illegal yung pagkakakuha sa kanya, no? At ewan ko kung alam na kung nasaan na ngayon, may nagsasabi hindi maalam kung nasaan, tinatago, no? So, ipag-pray natin na masettle, maayos ang problema na yan ng ating former president, ano, sa illegal na pagkuha sa kanya. At dalangin din natin na ang lahat ng mga bansa ay magkaisa, no, na tingnan ang lahat ng pangyayaring ito, no, at ma-proteksyonan din ang kanilang mga leaders, kanilang mga bansa. So, let's pray na magkaroon ng patuloy na peace sa ating bansa at ang mga mamamayan ay ingatan ng Panginoon at ang mga negosyo natin at ang lahat-lahat wag maepektuhan. Ano po? Ano man mangyayari, ang Diyos ay mamagitan sa ating pong bansa. Let's pray for our country. Heavenly Father, maraming po salamat, dinadalangin namin ang bansang Pilipinas. Panginoon, sa nangyayari ngayon, sa mga hindi tamang pangyayari, itatama mo, Panginoon. Sa mga kaso na ito na politika, Panginoon, magkaroon ng solusyon ito. Ikaw ang Diyos na matuwid at alam mo kung sino ang hindi matuwid sa aming pong bansa, magi sa mga politicians. Kapag ikaw ang kumilos, Panginoon, every knee shall bow, every tongue shall declare that Jesus Christ is Lord over this country. Dinadalangin po namin ang mapayapa, Panginoon, na kaayusan sa aming bansa. At dinadalangin din namin ang kalusugan, ang buhay ng aming dating Presidente Duterte, Panginoon. At iingatan mo ang kanyang buhay, pahabain mo ang kanyang buhay. Cover him with your precious blood, Panginoon. Dalangin namin, give our country favor, Panginoon. Sa lahat din ng mga bansa at favor din, Panginoon. Sa lahat ng mga leaders ng mga bansa at favor din, Panginoon. Sa court, Panginoon.
At Lord, ikaw din ang Diyos na mag-aayos sa Supreme Court, Panginoon. Yes, Lord, sa mga tao sa Supreme Court, Panginoon, ikaw na pong bahala. Everything at lahat ng mga tao na kumikilos, Panginoon, kung ano man motibo nila, mabuti o masama, inilalagay, binibigay namin sa iyong kamay. At ikaw ang Diyos na matuwid, na ikaw rin ang nagpaparusa sa hindi matuwid, at ikaw nagtataas sa mga matuwid. And our nation shall be great again, Panginoon, sa pamagitan ng mga lingkod na ilalagay mo na mamumuno sa aming bansa. Mga lingkod na may malinis na puso at malinis na motibo, malinis na panukala, malinis na hangarin para sa mga Filipino people. Maraming po salamat. We declare that Jesus Christ is the Lord of this country, the Lord of this nation. Jesus is Lord. And we bind and destroy the powers of hell. We bind and destroy the devil na kumikilos, nagbibigay ng confusion, naglalagay ng mga masamang bagay na nangyayari, na ginagamit ang politics. We bind the devil and we destroy his plans over this nation in the name of Jesus. At lahat ng mga demonic spirits at mga fallen angels na inassign ni Satanas sa aming bansa, we bind them. We command the angels of the Lord, millions and millions of angels of the Lord, i-release ng Panginoon and arrest all those fallen angels and demons na inassign ni Satanas para guluhin at para magtanim ng anumang kasamaan sa mundong ito. Lahat ng plano ni Satanas, winawasak namin sa araw nito through the power of the grace of God, through the power of God's anointing, through the authority and power of the name of Jesus. At kinakalagan namin ang bansang Pilipinas mula sa pagkaalipin ng politika, mula sa pagkaalipin ng mga tao na greedy, ng mga tao na gustong gamitin ni Satanas para pahirapan ang mga mayang Pilipino. And Lord, this nation, this country will prosper, will succeed, and will become victorious because Jesus Christ is the Lord of the Philippines. And salamat, Panginoon, at pagpalain mo ang bawat sa amin. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all at sumalahat sa buong bansang Pilipinas. In Jesus' name, be all the glory. Amen. God bless you all po.